God bless you, brother. Ayan, amen. Ang lakas. Pwede pahinaan. Sige po. Ayun, magandang umaga po sa atin lang. Pwede pa orasan ako at least 10 minutes lang para hindi ako lumagpas kasi sayang yung oras ng magpipreach eh. Hindi. Mamayang hapon na lang tayo makikipag-sharing. Tingnan natin 'di ba, ang ganda ng kanta. Ano 'yun, yung Jaira Rapa Shaddai, Jaira Rapa he manifests himself. So, yung kanta na 'yun patungkol din talaga sa topic namin ngayon eh. Ano ba yung topic for today? Uy, bakit may Melchizedek pa to? Hindi ako na bro. Dito na lang. Ang topic po is, alam nyo naman po ito lahat eh. May nakakaalam po ba hindi nakakaalam sa topic na to? Progressive. Ano yan? Titus, ano yan? Pastor? 1:13? 2:13. Okay. Ayun again, magandang umaga po sa atin, especially lalo na sa Diyos na buhay. Masaya po ba tayo sa Panginoon? Pwede po bang palakpakan muna natin ang Panginoon sa umagang ito? Ayun. Iba yung anointing ng Panginoon ngayong umaga. Naramdaman niyo po ba yun? Simula nung pag-awitan hanggang sa nag-share Sister Kim and sa kumanta ulit din. Sana ngayon yung manifestation ng Panginoon talagang sumaibabaw sa bawat espiritu na narito. Amen po ba? Amen. Sige po, bukas po nung Titus 2:13. It's very simple lang na i-share ko when it comes to Godhead. Hindi ata yan. 1:13, 1 mga iwan. Ito maganda kasi yung pagkakaano dito eh. Sa English bro, hindi natin maintindihan pag Tagalog eh. Sabi ni Buddy Jose. Kaya pa? Kaya pa, Pi? Sabi, 1:13, this witness is true. Wherefore rebuke them sharply that they might be sound in the faith. Bakit? Mahalaga na meron tayong hindi tayo pagdating sa mensahe ng Panginoon, hindi yung para tayong i-consider pa natin yung damdamin. Yes, pwede yun. Pero when it comes to the Lord, when it comes to the message of the Lord, very important na sharp yung bibig mo pagdating sa mensahe. Tama ba? Amen ba? Hindi natin dapat babaluktutin para lang hindi masaktan yung other denomination or yung kapatid. Amen ba? Kailangan rebuke as rebuke. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, isimulan ko yung mensahe. Yung nais kong ibatid from the eternity, ang Diyos sa pasimula pa that wala pang creation, ang tawag sa Kanya ay Father Joshua, anong pwedeng itawag sa Diyos? I am? Nasa Old Testament na yun eh. Great Eternal Spirit. Bakit? Spirit. Tanda natin, take note, ang ibig sabihin ng God is object of worship. Nung wala pang kinikreate, Genesis 1:1, from the beginning, God created heaven and earth. So yung heaven doon, that is angelic being, yung heaven. And the second one is earth, which is eto na, tayo. So, hindi pa siya nagke-create, kaya ang tawag sa kanya nung pasimula pa lang, from eternity, is Great Eternal Spirit, Great Eternal One. Take note nyo po yun. Okay, pasok tayo. Sa pagdating sa Godhead, napakadaming sect or denomination ng pagkakilala nila. Sabi nga, di ba?
ano yung true religion. Ibig sabihin, kung tama kang religion, meron tayong tamang pagkakilala sa Diyos at kay Kristo. That is Godhead. From God to Christ and the church, that is Godhead. Meron tayong ulo. Okay, ano yung mga paniniwala? Trinity. Meron bang nakakaalam dito ng Trinitarian na beliefs? Amen. So, i-share ko lang, bakit ba nabuo yung Trinity na concept? From AD ng 325, alam na natin to eh. That is from Nicene Council. Sino nakakaalam ng kwento na to? Amen. Si Constantine the Great, meron sila, dati kasi, ang nagkakagulo nung time na yon is yung Arianism and the Trinity. Kasi naniniwala yung Arianism na si Jesus Christ, hindi siya co-equal or co-being ng Diyos. Iba yung Diyos at iba yung Jesus Christ sa kanila. So nagkaroon sila ng pagtatalo that time. 4 minutes na lang ako. Hindi ko pa naano yung progress. Sige, nagkaroon sila ng pagtatalo that time. Kaya ang ginawa nila, nagkaroon ng botohan sa Nicene Council. Then ang nanalo that time, si Constantine the Great. Actually, pinaghalo niya yung mensahe ng paganismo, then Christianity. Kaya nakikita natin yung beliefs ng Trinity ngayon. They are beliefs in rebulto. Sinasamba nila. Whether they like it or not, sinasamba nila, alam niyo yung Black Nazareth. Gusto mong punasan yun pero may namamatay. Ibig sabihin, ganun, tama yung pagiging devoto nila. Devoted talaga sila na para lang makapuna sila kahit i-ano nila yung kanilang sariling buhay. Pero mali eh. Hindi sila progressive. Mali yung unawa nila kung ano ba dapat yung Godhead. Hindi dapat ganun yung pagiging devoted ng isang tao. Yes, maganda yung sigasig nila. May, ano ba tawag natin dun? May, di ba, lukewarmness at saka zealousness. May zealousness sila, pero ang mali, yung unawa nila. Hindi tamang application ng ganon yung pananampalataya sa Panginoon. We are in the third pool, alam naman natin yun. Revealing the word. Yan yung napaka-importante para magkaroon tayo, or yun yung rapturing faith natin. Yun yung napaka-importante para ma-rapture tayo. So ituloy ko dito. Ito yung parang sequence ng mga paniniwala ng iba, lalo na yung Catholic, yung 325 AD sa Nicene Council, si Constantine the Great, pinaghalo niya yung pagan beliefs and also the Christianity, kaya nabuo yung ganon. So tatalon na ako dito since 2 minutes na lang ako sa Godhead, progressive Godhead. Even the oneness, naniniwala yung oneness na mayroong fatherhood, may fathership, may sonship, and Holy Ghost. Iisa lang yung tatlo na yon. Meron dito pwede bang pabuklat natin? Pa-extend ako kay 2 minutes lang. 1 John 5:7. Ayan. 5:7. Bro, paano? For there are 3 that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Merong beliefs na yung word dyan is another word ng Son, which is mali. Bakit? Etong Father, Son, and Holy Spirit or Holy Ghost, isang espiritu yan. Amen po ba tayo? Bakit? Kasi itong Son na to is referring to the Word. This is the revelation of God, which is the Logos. Hindi pa yan another being kasi hindi naman yan eksistado pa. Amen ba? Sa panimula. Nagmanifest lang yan, John 1:14. Wag mo nang buklatin, bro. John 1:14, alam naman natin yan. Diba? From John 1:1, yung Logos, nagmanifest or yung thoughts ng Diyos na manifest niya into a human body which is Jesus Christ. Amen ba? Sagutin ko lang din yung kay Brother James, yung I am, yung Old Testament, hindi pa nagpapakilala ang Diyos, wala pang name dito. This is complete name. Ang nagpakilala sa kanya is sa New Testament, which is Jesus Christ. Kasi ang Jesus Christ na ibig sabihin is Jehovah Salvation, Jehovah Savior. That is complete name
of God. Amen ba? Na ibinigay niya doon sa kanyang anak. So, from my conclusion, hindi ko masyadong naano, pero ang Godhead progressive na hindi nila nakita is yung the indwelling ng Father to the Son. Amen ba? So, ito yung hindi nila nakita na akala nila iisang being, pero ito sabi ni Brother Francis, sa loob ni Kristo, nandoon yung Espiritu ng Ama. Kaya nga lagi niyang sinasabi, di ba? We are one. Kahit naman si Kristo, sinasabi niya we are one. Saan? Dun sa church. Pero hindi, not literally, naiisa sila. Amen po ba? So yan yung manifold wisdom of God na yung Godhead progressive from the start, from the Trinity to oneness, Arianism, and so on and so forth, hindi nila nakita na yung oneness biblical, which is my Father, my Son, and the Holy Ghost, which is the combination or the indwelling of the Spirit of the Father to the Son. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Medyo bibitinin natin tayo sa umaga nito. Amen po.